kotse ba? Feel kotse na. Pag tumitingin tayo ng sasakyan, ang una nating nakikita ay ang SRP, Suggested Retail Price. Ito ang presyo na babayaran mo kung bibilin mo ng cash ang isang kotse. Siyempre, hindi lahat afford ang ganitong paraan, kaya naman, ang mga banks ay may bank financing para maging mas magaan ang pagbili natin ng sasakyan. Basically, hinahati nila ito into two things, down payment and monthly amortizations. Ang basic ay, kung mas malaki ang down mo, mas mababa ang babayaran mo monthly. Pero kung gusto mo na magkasasakyan kagad, pwede ka sa mababang down pero mas mataas ang monthly mo. Kailangan mo rin i-consider ang interest rate, syempre. Pero hindi lahat ay pwede rito dahil meron pang approval process. Titingnan ng bangko kung karapat-dapat ka bang pahiramin ng pera para mabili mo ang sasakyan na gusto mo. I'm Stanley Chi and this is Bank Financing Explained Like I'm 5. Alam niyo na gagawin, like this video, subscribe to our channel, click the bell icon at syempre, pumunta sa philcoche.com for the latest news and promos. At para mas maliwanagan tayo tungkol dito, kasama natin si Sir Dennis Fronda from BPI para diretso tayo sa source regarding our questions on bank financing. Pare ko upuhan ko yan. Ay, kayo pala si Sir Dennis. Oo, Inahanda ko lang yung point para sa okay inyo. lang yan, dinala Oo. na kita ng kape ngayon. Thank you, sir, ha? Ay, buna kayo, sir. Oo. Inanda ko lang para sa inyo. Okay. Tinignan ko lang kung ano, kung okay Mainit-init. po, ano, di Mainit-init ba? pa. Sir Dennis, pakilala niyo naman yung sarili niyo. Yep, magandang umaga. I am Dennis Fronda and I'm head of BPI's Retail Lending and Bank Assurance Group. Okay. Sir, first question, ha? Ano po ang pinaka-major difference ng bank financing versus in-house financing ng mga dealerships? Yep, good question. Actually, when you talk about in-house financing, technically, mga bangko rin lang naman ang nagpapautang ton. So, mga dealerships, they pass it on to several banks. Now, what's the main difference between the two? Sa bank financing, it's basically yung tinatawag nating low monthly. While dun sa in-house financing, it's basically what you call low cash out. Okay. Why choose bank financing kung hindi kaya ng cash? Hindi kayang bayaran ng cash? Yeah, very good. Kasi actually, loans or any financing is a means to acquiring property. Kasi doon, makukuha mo na yung property ngayon, at the same time, it allows you gradual payments for acquiring that property. So rather than one time mo bibilin, one time mo babayaran yung property, it allows you gradual payments. Ang ibig sabihin ng gradually, pautay-utay, paunti-unti sa mga hindi nakakaintindi dyan. Ha? Pero alam ko naman matalino kayo, viewers kayo ng Philcoche. Sir Dennis, sino ba yung mga pwedeng manghiram ng pera sa bangko? Actually, anybody na pwedeng mag-present ng proof of income. Kasi yun ang basically yun ang tinitignan ng mga bangko na kaya mong bayaran yung monthly obligations mo. So, dapat regular ka na empleyado. Yes, may regular source of income. So Okay. whether employed or may negosyo ka. Eto sir, di ba, ang legal age sa Pilipinas, 18 years old. Kung mayaman si papa, rich kid ako Ibig sabihin, pwede na akong manghiram ng pera sa bangko. Actually, yung parents ang pwedeng humiram. Kasi kung rich kid ka, hahanapin pa rin namin yung regularity ng income mo. So kung may mapapakita ka naman monthly na may nakukuha ka sa whatever source of income, then pwede kang humiram ng pera pambili ng sasakyan o bahay. Hindi pwedeng yung mga kunyari, malaki yung allowance ko, hindi pwedeng ganun. Sa ngayon, meron kami mga humihiram allowance from parents abroad. Pero parents are part of the loan. So okay naman na may galing sa allowance yung kanilang nakukuha ng bata, but in our case, kailangan kasama yung parents na kung saan nanggagaling yung allowance ng kid. So in this case, co-borrower natin yung magulang niya. Parang guarantor. In a way, Magulang, guarantor. di ba? Yes, Oo, co-borrower. kasi baka mamaya yung bata hindi magbayad. Hindi bigyan ng allowance ni mama at ni papa, di ba? Oo, yun. Sige sir, ano yung basic requirements kung manghihiram ako ng pera sa bangko? Halimbawa, employed ako sa isang malaking kumpanya. Okay. May number of years ba dapat na nandun ako? Well, number one, of course, kailangan may application form. So, kailangan ipakita niya na bibili talaga siya ng sasakyan. So, secondly, kung empleyado siya, kailangan proof nung pagiging empleyado niya. So, ano yon? Certificate of Employment, kopya ng mga payslips niya, at saka sa tanong mo naman kung ilang years
On the average, dapat 2 years employed na. Meaning, medyo stable na yung kukuha ng sasakyan. Halimbawa, sir, ako'y isang freelancer at ang kinikita ko sa mga kliyente ko, kaya kong bumili ng isang sasakyan. Ano yung requirements ko para makahiram ako ng pera sa bangko? Yep, good question. Ngayon, pandemic, or actually, nung pandemic, maraming mga kapwa nating Pilipino na ganyan, no? Freelancer. So, in that case, pakita mo lang yung kung saan pumapasok yung income ninyo. So, whether it's via sa bank deposit, GCash, or whatever payment means. Does it require na yung monthly na may pumapasok? O halimbawa, matagal magbayad yung kliyente, every 6 months nagbabayad, pero malaki. Okay lang ba sa bangko yun? Basta mapakita na regular, meaning we will take the average nung nakukuha mo. Okay. Does it apply, sir, sa mga nag-live selling via Facebook or yung mga may maliliit na negosyo tulad ng sari-sari store? Well, gaya ng sabi ko, basta mapakita nila na monthly, may pumapasok na income. So, pwede sila mag-apply ng loan. Tapos, number 2, pwede rin namin tignan yung mga suppliers nila. If they're willing to share that, then we'll check na rin yung mga actual purchases nila. Kung hindi nila pakita sa yung supplier nila, bawal yun. So, yung pagpasok na lang ng income. Pagpasok ngayon. May average na range ba dapat na pagpasok ng income? On the average, 30,000 per month. Okay. And So, that's combined. So, kung mag-asawa kayo, yung combined income ninyo mag-asawa. So, ibig sabihin, pag hindi umabot ng 30,000 yung income mo every month, hindi nyo pahihiramin ng pera. Well, in a way, tinuturuan namin sila ng responsible borrowing eh. Kasi kung hindi naman talaga kakayanin, kung mahihirapan din sila later on, then sasabihan namin sila. Kasi in the end, ayaw naman namin na sila mismo mahirapan at ang mga bangko, ayaw naman talaga humahatak ng mga sasakyan yan. Na-appreciate ko yan na sinasabi niyo yung totoo sa mga manghihiram ng pera sa bangko. Kasi, oo nga naman, nakakalungkot pag nahatak yung sasakyan mo, di ba? Yes. Oo. Sir, ito, bibigyan ko kayo ng senaryo. Halimbawa lang, kumikita ako ng 50K a month. Hindi po ganun ang sweldo ko sa Philcoche. Mas malaki. Hindi, mas baba. Tapos, gusto kong bilhin na kotse. Umabot ng 1 million. Okay. May ipon ako pang down payment. Tapos, pwede ako makapagbayad ng 20K a month. Ma-approve ba ako? Yeah, based dun sa binigay mong scenario, posibleng ma-approve ka, Stanley. Kasi on the average, ang tinitignan ng bangko, may sweldo ka, 1/3 nung sweldo mo, i-allocate mo pang bayad sa mga amortization. In that case, pasok na pasok. Okay. Talaga, tas dapat regular ang pagpasok. Yes, ng regular pagpasok at tapos syempre, no other obligation. Kasi Paano kung nadidelay yung sweldo ko ng konti? Hindi ko kasalanan. Kasalanan ng kumpanya. in that case naman, basta may makikita pa rin naman natin within the month. Oo. May papasok naman, whether 1 or 2 days delay. Hindi, na-delay may ng mga papasok. 2 months, mga gano'n. Ibang usapan na natin yan. Hindi, kasi naging realistic ako. May mga ibang kumpanya na delay yung sweldo, di ba? O long weekend. Ayun. Hindi Pagka na gano'n naman, diba? understandable naman yan. Makikita naman on the average, average out naman namin sa isang taon kung magkano yung monthly makukuha niya. Pati ba yung 13 months, chinecheck nyo? Kasama na rin yun, although technically, 13 month kasi, pambili yan ng mga pamasko natin. Hindi, pamasko ko sa sarili ko. Yung 1 million na sasakyan, pwede. Saka, usually, di ba Stanley, pag kukuha ka ng sasakyan, meron pa yung annual na pagbayad ng comprehensive insurance. So, pwedeng yung 13-month pay, yun yung i-allocate mo for the comprehensive insurance. Okay pala eh. Basta wag lang madili ang sweldo. But, baka ilang araw lang, 1 or 2 days. Ilang dahil araw? sa holiday. Sir, ito follow-up question. Nasisilip ba ng bangko yung mga obligasyon ko? Halimbawa, may utang ako sa credit card. May pinag-aaral ako, halimbawa. May mga sinusustentohan akong mga tao. Yeah. Makikita ba yan ng bangko? Good question, Stanley. Kaya naalala mo kanina, sabi ko, ang primary requirement is application form. Kasi doon, bibigyan nyo kami ngayon ng autorizasyon mag-check. And doon sa mga loan, makikita namin ngayon within our credit bureau kung may utang kayo sa credit card or sa ibang financing companies. Para po sa available features and payment options, ano yung requirement para magkaroon ng zero cash option? Yeah. Good question. Actually, sa BPI, hindi lang yung standard financing ang aming pinupush. So, marami kaming payment options. Nabanggit mo nga, zero cash out, multi-year protect, step-up pay plan. So, yung unang tanong mo, zero cash out. Actually, we'll finance 100% nung value ng sasakyan.
However, yung example, yung down payment, we will ask na i-hold mo sa deposit account sa bangko, but after 2 years, withdrawable na yon. So, pwede mo na makuha yung down payment mo. But we're financing 100% of the value of the car. Meron naman yung step-up pay plan. So, ito, dinevelop namin to nung pandemic kasi alam natin, hirap pa yung mga tao noon. So, ano yung step-up pay plan? So, meaning, at the first year, mas mababa yung amortization mo than the regular amortization. Tapos, paakyat siya every year, kaya step-up ang tawag namin. Tapos, pangatlo, meron din yung multi-year protect. So, nabanggit ko kanina yung insurance, di ba? Ang multi-year protect, nakatuck in na yung sa amortization mo, yung insurance mo for the entire term. So, kung 5 years yung term ng kotse, buong 5 years, naka-amortize na yung insurance premium. Ba, okay yan Kasama yung mga na-act of God. Acts of nature. Ayan, Yes. kasama na yun pagka bumagyo, Yes. lumindol. Yes. Requirement ngayon ng sa comprehensive insurance. Pati yung tinamaan ka ng kidlat, nasa loob ka ng kotse, gano'n. Acts of nature pa rin yun. Act of nature talaga. Pagdating sir sa interest rates, parehas lang ba yung yung interest pagka may promo kayo versus dun sa regular auto loan? Syempre, promo. Kaya, magkaiba yan. Pagka may promo kami, like ngayon, meron kami yung hot summer promo. Kasi mainit na mainit sa labas. Ba, So, okay yan, in that case, sa hot summer promo namin, mas mababa ng 0.50% ang interest rate mo. Tapos, secondly, may free insurance ka pa for the first year. And then, thirdly, may free 10,000 ka that you can use to subsidize yung chattel fees. Tsaka may nakalimutan kayong libre. Meron. So, pwede ka pang manalo sa raffle for a trip for 4 either sa Boracay or sa Singapore. Ay, hindi lang yan. May libre pa kayong payong. May libreng payo. Di ba? How about sa mga ibang payment solutions, yung mga multi-year na payment, yung zero cash out, pareho rin ba yung promo sa ganyan, yung interest rates? Yung hot summer promo namin available for all those payment solutions na nabanggit mo. So, pwede siya sa step-up pay plan, sa multi-year protect, or sa zero cash out. Ano uli yung pangalan ng promo, sir? Hot summer promo. Okay, so hindi na yan pwede sa rainy season. Hanggang May 31 Hanggang May lang. So, tag-ulan na. by Okay, then. tagulan na. Pero So, next year na mag-iisip ulit. na naman tayo ng ibang promo niyan. Okay. Sige. Sir, meron daw kayong bagong BPI My Kotse. Explain nyo naman sa amin kung ano yun. Yes, meron. So, yan, excited namin dyan sa BPI My Kotse. So, ano yung My Kotse? So, ngayon, pag humiram ka ng sasakyan, ano yung maximum term na maririnig mo? Whether it's bank financing or in-house. It's actually 5 years or 60 months. Ngayon, sa BPI My Kotse, i-extend namin yan to 72 months or even up to 84 months. Yun yung sa payment options. Yes, so Okay. stretch na. So, anong mangyayari niyan? Mas gagaan ngayon yung monthly payment mo kasi liliit siya. Nakaspread siya over 7 years. Okay. Ilang months? 70 months. 72 or 84 months. 84 months. Aba, okay yan Pagka hindi nabayaran ng tuloy-tuloy yan, mga 84 days lang yun, hindi 84 months, no? Di naman. Kasi dahil sa liit ng amortization, kayang-kaya lang yun. Kaya. BPI My Kotse. My Kotse. Ano yung ibang features or benefits ito? Baka pwedeng i-explain nyo rin sa amin. Yeah. Okay, di ba? Una, nabanggit ko, bababa yung amortization mo. So, meron kami nakikitang several scenarios. So, first scenario, yung simpleng tanong lang, hindi mo kaya yung amortization. Dahil sa My Kotse, dahil mas magaan na yung payment mo buwan-buwan, kaya mo nang bumili ngayon ng sasakyan. So, number 2, kung dati tumitingin ka ng maliit na kotse, dahil 84 months na, stretch na, pwede ka na ngayon kumuha ng mas malaki pang sasakyan na pang pamilya pa. Dahil nga, sa budget mo, no mas matagal, kaya mo nang bumili ng mas malaking sasakyan. Okay. Lahat ng model ito kahit anong klaseng brand, kahit anong model, wala kayong specific na For all brands, So, up to 72 months, Stanley. But for some units, up to 84 months pa. kahit na sabihin natin sports car, luxury car, pwede. 84 months. 84 months. So, kahit okay ito. Mga bibili ka ng sports car, Stanley. Hindi naman. Nag-accommodate din ba kayo ng mga, kunyari, gustong bumili ng big bikes? Kasi medyo mas mataas yung patong sa iba Yes, meron kaming loan on big bikes. So, ano yung big bike loan namin? It's for motorcycles with displacement ng 250cc pataas.
So, yun yung mga big bike nyo Kasi bahala ko sa mga mountain bike. Big bike na sa akin yun Pwede ba yun? Folding bike? Yun. Walang engine, so Wala. walang ORC. Kailangan meron. Dapat registrado. Okay. Naniniguro lang ako sa'yo. Yes. Biker tayo Kaya mo naman bumili ng mountain bike, Stanley. Eto sir, last question. Paano pagka EV? Nag-accommodate ba kayo ng mga ganyan? Uso ngayon, electric vehicles. Yep. Good question. We are now supportive of the EV financing. So, with our My Kotse, pwede rin yung 84 months para bumili ng EV vehicle. Alam naman natin, ang presyo ng mga EV ngayon medyo mataas pa. But with our My Kotse, stretch yun, kayang-kaya nila, I think, bumili ng EVs. Right. How about the interest rates? The interest rates are basically what you see in our 60 months. Konti lang ang ating additional for the 72 or for the 84 months. So very affordable yan. Tignan nyo lang yung monthly amortization mo, Stanley, kayang-kaya mo. Sa EV, pati hybrid, syempre, kasama yan, di ba? Okay. Pati sa down payment, may low down payment din? Yes, ngayon, we're working with all the local distributors, local dealerships on promoting My Kotse. So pwede rin po dun sa low cash out promo nila ang 72 or 84 months. Ayun. So, nasagot nyo lahat ng mga katanungan namin, Sir Dennis. Maraming salamat. Sir Dennis Fronda, salamat sa time ninyo. Pati sa kape. Sarap. Iba talaga pag libre, May mga gusto ba kayong sabihin sa mga viewers ng Phil Kotse? Well, una sa lahat, salamat Stanley at pinagbigyan mo kami at kinoffer mo ang financing through BPI. Nabanggit natin, maraming payment solution sa BPI, hindi lang yung regular financing, step-up pay plan, zero cash out, or multi-year protect. At more importantly, meron na pa rin kaming My Kotse that allows our borrowers for a loan extension of up to 72 or even 84 months. If you all want to know more about sa BPI car loan, just visit any of our more than 700 branches nationwide or visit lang our bpi.com.ph and get to know more about auto loans. Sa Lazada na rin kami. So, add to cart lang, pwede ka nang bumili ng car loan or housing loan sa Lazada. Add to cart lang 99, yung mga ganun kayong promo. 55, 66, mga ganun. Sa ngayon, wala pa. Wala pero, pa. Abangan natin yan. Good suggestion. Pag-isipan natin. Every yan. month meron. Yes, 7-7, 8-8. 12. So, habang nagkakape tayo, pag-usapan natin yan, Sir Dennis. Correct. Okay. Sir Dennis, cheers! Salamat sa kape Bagay na bagay sa mainit na panahon. Wala naman, Stanley. Napakalakas ng aircon nyo rito. Naisip ko tuloy, parang Nissan itong aircon nyo. Malamig. Sana mas naging malinaw sa inyo how bank financing works in getting a car. Maraming salamat kay Sir Dennis Fronda ng BPI for helping clarify things para sa atin dito sa Phil Kotse. Ano pa bang gusto nyong matutunan or ma-explain? I-comment nyo lang sa baba. I'm Stanley Shi, ang inyong senpai ng Turbuhan. Kita-kits tayo sa next video. I-follow nyo ako sa mga social media accounts ko at sa mga racket ko Alam nyo naman marami akong ginagawa sa buhay. Like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayo makauna sa mga latest videos ng Phil Kotse. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Salamat, Stanley. Next time. Upuan ko yan, Masulit. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotse na!